Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! We appeal for COM. Malacanang nanawagan sa publiko na maging mahinahon sa gitna ng kaliwat kanang protesta kontra sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT Line 1 and 2. Mga tutol sa fare hike, haharangin ang dagdag pasahe sa korte. Gasoline boy na sumesweldo ng minimum wage, baka hindi na makapasok sa trabaho kapag natuloy ang fare hike? Exclusive! 2 pulis huling-huli sa kamera habang humihit-hit ng shabu. Panloloob ng 5 lalaki sa isang bangko sa Iloilo City na kuna ng CCTV. Una sa saksi, anti-stalking bill itinutulak sa Senado. Mga gawaing pwedeng ituring na stalking at kaakibat parusa rito, alamin. US Secretary of State Hillary Clinton nasubsob habang pasakay ng eroplano sa Yemen. At sa showbiz saksi, Bandang Bamboo nag-disband na. Maging mahinahon, yan po ang apela ng Malacanang sa publiko sa gitna ng kaliwat kanang kilos protesta kontra sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT Line 1 at Line 2. Pero pursigido pa rin ang ilang grupo na handang questionin ang dagdag singil sa Korte Suprema. Saksi si Tina Pangiliban Perez. The Great Train Robbery. Yan ang bansag ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa napipintong pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT 1 at 2. Fair hike sa MRT! Ganyan din ang sigaw ng grupong Rilas Network na magprotesta sa MRT North Avenue Station kanina na sinabayan din ng kanilang signature campaign. Ang mga makakalap na lagda, isasama raw nila sa petisyong ihahain sa Korte Suprema para pigilan ang fare hike. First day na implementation ng LRT sa fare hike at MRT ay magpapile kami ng TRO. Sa gitna ng sunod-sunod na protesta, may apela ang palasyo. We appeal for COM. Gusto lang po nating bawasan yung subsidiya dito para maibigay naman po, maipondo po dun sa mga programa po natin na mas makaka-benefit po sa mas maraming tao. Dagdag pa ng DOTC, katumbas lang umano ng 5 text message ang halaga ng dagdag singil na kapalit daw ng mabilis at komportableng biyahe. Base kasi sa isang pag-aaral, 8 kilometro ang karaniwang biyahe ng isang pasahero sa LRT. Kung matutuloy ang planong 11 pesos na boarding fee at dagdag na piso kada kilometro, ang dating 14 pesos sa 20 centavos na ibinabayad sa 8 kilometro sa LRT Line 1, magiging 19 pesos na. Ganyan na rin ang magiging singil para sa 8 kilometrong biyahe sa LRT Line 2 mula sa kasalukuyang 13 pesos at 51 centavos. Kasabay nito balak magpako ng DOTC ng singil sa mga single journey ticket o yung pang-isahang biyahe lang. Ang mga single journey ticket sa LRT1, iminumungkahing mabilis sa halagang 15, 20 at 30 pesos. Hanggang 25 pesos naman ang posibleng pinakamataas na singil sa single journey ticket sa LRT2. Hindi pa lumalabas sa mga bagong pasahe ng MRT. Sa March 1, pabalak ng DOTC na ipatupad ang dagdag pamasahe sa MRT at LRT matapos sa mga konsultasyon sa buwan ng Pebrero. Bagamat hindi na raw magbabago ang desisyong itaas ang singil, pwede pa raw magbago kung magkano ang idaragdag. Posibleng ibaba kung tutusin. Pero hindi posibleng ibabalik sa dati dahil hindi kaya na yun. Kalukuhan na inaprubahan tapos may consultation. Ayon naman sa DOTC, bukod sa mas pinagandang serbisyo sa mga estasyon ng tren, pinag-aaralan na nilang magbigay ng discount sa mga senior citizen at estudyante. Ako si Tina Pangiliban Perez, ang inyong saksi. Sa harap ng napipintong taas pasahe, ano kaya matitira sa sahod ng isang minimum wage earner? Sinundan ni Rida Reyes ang biyahe ng isa sa kanila at ito ang kanyang nasaksihan. Para makapasok ang gasoline boy na si Julius sa gasolinehang ito sa Quezon City araw-araw. Sasakay siya ng jeep mula sa kanyang bahay patungong top station ng MRT at bababa sa istasyon ng Quezon Avenue. Ang kanyang pamasahe umaabot ng 42 pesos kada araw. 28 balikan sa MRT at 14 naman balikan sa jeep. Sa nakaambang dagdag singil ng MRT, dodoble ang pamasahe ni Julius. Katumbas yan ng 700 pisong dagdag sa budget niya sa pamasahe kada buwan.
Ibig sabihin, gugugol siya ng 1,320 pesos kada buwan sa MRT pa lang. Idagdag pa dyan ng jeep para sa kabuang gastusin sa transportasyon na 1,628 pesos. Lalo lang makukulang yung budget mo. Tapos hindi naman malaki yung sahod namin dito. Tama lang sa amin. Pero syempre, di lang naman dyan napupunta ang kanyang sahod. Nariyan pang 1,700 pesos na renta sa bahay, kuryente at tubig na umaabot sa 700 pesos. 4,500 pesos para sa pagkain, para sa suma total na 8,528 pesos na gastusin kada buwan. Ang problema, 7,700 pesos lang ang kanyang buwanang sahod. Tanong ngayon ni Julius, saan kaya niya kukunin ang halagang ipandaragdag para sa lolobong gastusin? Nagsisisi ako sa trabaho ko ngayon eh. Plano mo? Di nila ako lumuwas eh. Dapat lang di ako lumuwas ng Manila. Hirap dito. Hirap tapos ano pa. Lalo ngayon nagtataasan lahat. Ako, Srida Reyes, ang inyong saksi. Samantala kung kaya ni Adan, abay mas lalong kaya rin ni Eva. Yan naman ang pinatunayan ng ilang babaeng driver ng mga pampasaherong van at ambulansya na pabor sa panukalang magkaroon ng mga lady bus driver. Saksi si Steve Dailisa. Sa mahigit 12 taong pamasada ni Len Vargas, batas trapiko raw ang itinuring niyang hari ng kalsada. Dagdagan pa ng iba yung pag-iingat, ni minsay di raw siya nalagay sa kapahamakan. Merong nagtataka na natutuwa, nagtatanong bakit ko pinasok. Sabi ko naman, wala akong ibang trabaho na kaya. So, eto yung kaya ko. At marangal naman, kaya natutuwa sa akin yung mga tao, yung mga pasahero ko. At dahil binubuksan na ng MMDA ang pinto sa mga lady bus driver sa bansa, mga pasahero raw ang unang makikinabang. Ang nababalita ko kasi, pagka lalaki, pagka nag-drive ng mga bus, lalo't paspas, mga nakainom, naka-drugs, gano'n, ang babae hindi. So, talaga kasi pag ang babae, trabaho. Ang working mom na si Lovely Yap, malalaking truck pa ng MMDA ang binabiyahe. Itong rescue van na minamaneho ngayon ni Lovely, kasing laki ito halos ng isang bus. Pero gaya nung sa bus ay power steering ito, kaya madaling manihuhin, hindi ganong masakit sa braso. Ang kailangan lamang daw aralin dito is yung clearance dahil nga mahaba ito. Kailangan sukat yung pagliko at pati na yung pagparada. Sabi ni Lovely, lakas ng loob at diskarte lang daw. At sa 6 na taong pagmamaneho, napatunayan niyang di hadlang ang pagiging babae sa trabahong matagal nang pinaghaharian ng mga lalaki. Pero pag nabuntis, naka-leave lang. O after mong mga anak, pwede ka na ulit mag-drive. Ito namang si Amelia Macalandia, paspasang ambulansya ang dala sa kalsada. At sabi niya, lamang daw sila sa mga lalaking driver kung pasensya at malasakit ang pag-uusapan. At naging ganyo pa siya sa mga kabaro na tumulad na sa kanila. Ito na po yung chance na ipakita po nila na kayang-kaya ng mga babaeng makisabay sa kagaya ng pagtakbo ng panahon na umaangat tayo lahat. Aangat din yung pagkilala sa mga babae, hindi lang po nakakahol. Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. Sa ibang balita, huling-huli sa kamera ng programang investigador ang 2 pulis na nagsashabu. Ihanda na ang kasong administratibo laban sa kanila. By saksi exclusive si Ivan Mayrina. Ang lalaki ito, huli sa aktong tila sarap na sarap sa paghitit na ipinagbabawal na shabu. Pero ang lalong nakagigimbal, ang lalaki nagsashabu, pulis pala. Siya si PO1 Richard Giab, pulis ng San Jose del Monte, Bulacan. Nakunan siya ng programang investigador, bunga ng ilang buwang surveillance base sa tip ng isang informante. At di lang minsang nakunan si Giab. Sa video ito, makaraan ng ilang araw, nasa loob siya ng isang mas madalim na silid na pumoporma na naman para sa isang session ng pagsashabu. At sa pagkakataong ito, isa pang pulis, kajaming na niya at naka-uniforme pa. Siya naman si PO1 Antonio Carmona ng Caloocan City PNP. Di na nakaimik si Giab na ipatawag ng kanyang hepe at pakitaan ng litrato ng surveillance video ng kanyang pagsashabu. Hawak siya ngayon ng Bulacan Provincial Police Office. Ipinakita na sa kanyang hepe ang video ni PO1 Carmona. Pinadrug test siya kahapon at agad dinis armahan. Isinailalim siya sa restrictive custody ng Northern Police District. Assign muna sa headquarter service. Itong tsapa niya. Huwag pagdutihin. At papirmahin. Anytime, kailangan malaman kung saan ka pupunta.
Nakausap ng GMA News si Giev kanina. Aminado siyang gumamit siya ng sabon noon pero matagal na raw at bago pa raw sa maging ganap na pulis. Nung nasa servisyo na ako, nagbago na po ako dahil lahat naman tayo nagbabago. Dahil kung nagkamali man ako noon yun. At nagbago na ako. Nagsisisi raw siya sa ginawa niya kaya panawagan niya sa publiko. Lahat ng tao nagkakamali pero lahat din tao pwede magbago. Si PO3 Carmona naman nasa restricted custody daw ng Northern Police District. Tumanggi siyang humarap sa amin at di rin kami pinayagan ng NPD na makuhanan siya ng video. Hindi natin parang i-kokondon yung mga ganitong kwan, lalong-lalo na at nasa serbisyo naman yung tao at naaktuhan na nakuha. So, kailangan nga lang patatagin natin yung investigation. Sinimulan na rin ng National Police Commission ang paghahanda para sa mga kasong administratibo laban sa mga pulis. Napaka-delikado na para sa isang alagad ng batas na na ginagampanan niya otoridad niya, nasa ilalim siya ng impluensya ng nagbabawal na gamot. Pero na talagang existing na po itong policy na ginagawang mandatory for all members of the police to undergo an annual drug test. But due to resource constraint, hindi ito na i-implement. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Abangan ang kabuuan ng balitang yan ngayong Sabado sa Investigador. Pagkatapos po ng Kapuso Mo, Jessica Soho.